Boss, pangalan? Philip Santa Maria. So guys, good afternoon ulit. And ito yung vlog afternoon kay Kenneth. So dapat mapi-feature tong motor na to. Sabay sila, kaso umulan sa Mabalacat. So hindi natin na-feature kahapon. So ito, papakilala ko muna yung unit owner. Siyempre, bago natin pakita yung motor niya. Yan, Ay. kilala nyo yan. Boss, pangalan? Philip Santa Maria. Philip Santa Maria. And ano po yung unit mo ngayon? Wave 125i na local unit. Year model na 2012. 2012. Okay, so Wave 125 local unit 2012 ang ano niya. Okay. So matagal ko nang iniintay na may pumasok na ganito sa amin. Yung classic sila, tapos Vans pa siya. Feeling ko pure na Vans talaga to, no. Ito yung sinasabi nilang mga purist build, ganun ba? Purist build to, no. Okay, so Classic. papakita ko na sa inyo, guys. Napakaganda ng unit, napakalinis. Yan. Hindi ganito yung nakita ko dati sa shop niya kasi parang tinatambak lang yung dati. Aray ko! Hindi pa inasikaso. Oo, pero ngayon tingnan nyo, oh. Grabe linis. Nagulat nga ako eh. Akala ko hindi ito yung binibuild niya last time. Pero yan siya, ikutan muna natin. Yan, di ba? So yung Vans, para siyang stock talaga yung itsura. Pero pag tinutukan mo, ang dami palang piyesang... Oo. Ano? Yung tayo niya, stock lang, kaha, kompleto, walang tabas-tabas. Konti lang yung tabas. Actually talaga nga, yung kung saan lang yung Stabilizer. kailangan na tabasin, Oo. doon lang. So nga pala, sa mga hindi nakakalam, nagja-judge si Philip ng... Ano kasi, judge? Type, dati, diba? dati. Type. Hindi, modified. Modified. Oo, dati yan. Tsaka tuti. Kinaaris, Dati, no? Ayun. Okay guys, ayan, tingnan nyo naman sa mga naka-Vans dyan na concept. Marami rin ako nakita sa TikTok na wave. Ayan, pero ito, napakalinis talaga. So, na-build to from scratch, di ba? Oo. Kwento nito, may customer ako, bibili ng kaha ng Wave 125. Okay. Ngayon, wala siyang pambayad. Tapos, in-offer sa akin, swap daw sa makina na naka-backlash, chassis, tsaka papel. So, yun lang yung worth niya dati. Yun lang siya. Oo. Yun lang siya talaga. Yun lang. Tapos, buo na siya motor. Siguro 3 years, di ko pinapansin, nasa ilalim lang ng lababo. Tapos nung sumikat yung wave, yun, numpisahan natin. So matagal natin siyang binild, hindi naman siya yung... Overnight, oo. Oo, kumbaga, taon din yung binilang niya kasi, iniipon natin yung pyesa isa-isa. Yung paghahanap ng pyesa yung mahirap, di ba? Lalo na yung mga classic, no? Mga classic na pyesa. Kumbaga, kailangan mo talagang antayin kung may gusto kang pyesa. Tama, ayun. So may mga pyesa to na minsan nga, hindi ko na alam kung ano nila yan, tawag sa kanila kasi nga, medyo na siya, classic talaga yung build niya. So syempre, mag-i-start tayo sa pinakataas muna. So pinakataas, syempre makikita yung Mickey Mouse siya. Ito, side mirror. Napoleon. Oh, Napoleon. Hindi siya basta-basta. Anong Napoleon? Ngayon ko lang nakita to. Napoleon side mirror. So, pang Thai Vans talaga siya. Okay. Thai Vans. So, ito yun. Radical Napoleon side mirror. Ayan, so, bilog. Tapos, pasok na pasok sa LTO. Tingnan mo, sobrang 4 fingers. So. Okay. So, after dito, boss, wala naman nag-iba. Switches, stock lahat. Stock lahat. Grip, Ariete. Kamukha nung kay Johnny ata ito eh. Parang ganyan yung tsura niya. Ayan, Ariete. Tapos dito. Mga CNC bar N. Saan bigote ba to o handlate o ano ba ito? Yung mga ratcha nut, mga ganyan. Ratcha nut, okay. So yan, kabilaan po yan, syempre, pati Ariete grip. And then meron din siyang parang dito na para sa RPM. Voltmeter. And voltmeter. Oo. Ayun. Tapos yung gauge niya. So, ito kasing unit na to, catalog build. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabing catalog build, so gagayahin mo kung ano yung nasa catalog. Yung original na release, kung paano siya ni-release. Okay. So, sa speedometer, ganyan din yung sa speedometer sa catalog. Kung mapapansin mo yung susian, nandito na yung bukasan na ng seat, upuan. So, yung local release kasi, dito. Dito. Parang may susiyan doon. Okay. So, parang Pajero, Aerox, ganyan din. So, ginaya ko yung Thai release. Okay. So, yung mga na-release sa Pilipinas, susian dalawa dito sa kabila. Okay, kasi since nga local release siya, ginawa niya siyang parang Thai release. Yun yung kwento niya. Okay. Then dito naman, mapapansin nyo, active na
Quick throttle. Quick throttle, ayan. Ayan, isang cable lang. Yan, gusto ko rin isang cable. Mas maganda yung balik. And dito, boss, alam ko may kwento na pag-usapan namin kanina eh. Sabi nung napagbilan ko, galing daw to kay Boss Renz. Yan. Boss Renz ng JRP. JRP. Tapos si Boss Renz, binili naman ngayon ni Boss Alpon. Okay. Itong Breakmaster. Oo. Tapos, ngayon, after kay Boss Alpon, napunta na sa tropa. Tapos ayan, naka-Zeta siya. Ang big bike yata to. Oo. Tapos Zeta Kasi na ano to, lever. nakatabingi. Okay. O nga no. Nakatabingi siya. Hindi siya, Hindi siya yung diretso. Tingnan nyo. Oo nga, tabingi nga siya, no? Kasi kapag ka-diretso, madaming Oo, tinatabas maraming tatabasin. sa loob. Oo nga, sakto yan. Tapos syempre dito, naka-Brembo siya na maliit na tangke. Ayan, no? Saktong-sakto pa man din sa butas. Wala ka nang tinabas. Wala na. Hindi na tayo nagtabas dyan. Swerte. Sa mga ilaw, syempre, feeling ko stock dito. Stock lang. Yan, yun yung required ng Vans. Tapos dito, ayan, Zeta din na lever. Mahaba sila pala. Wala siyang short, di ba? May 3 finger. Pero mas prepare ko kasi yung 4 kasi mas medyo madaling, lalambot yung pag-clutch mo pag 4 finger. Sige. Tapos napansin ko dito, ano ba to? Parang bigote bolts, hand plate ba to? Yan, yung mga ratchet nut. Thailand. Para siyang hand plate no? Oo, parang ganon. Pero ito yung original na sila yung nag-start ganon. Parang, sila yung ratchet nut. sa mga, so lahat, sa Thailand. Hindi naman, so... Ilang percent? Pero sa bolts na mga CNC, halos 98 siguro. 98%. Oo. Halos puno na pala. Kasi hanggang ilalim, naka-bolt siya. So, konting-konti na lang talaga. Okay. Ayun. Tapos ito guys, functional kasi nakita ko siya kanina. Nung pinuntahan ko dun, ginagamit niya talaga tong basket. So, functional pala yan. Akala ko pang forma lang ginagamit niya pala. Ayan. Nilagay niya kanina yung ano niya dito, helmet. Ayan, naka-wave. Ito, wave 125. Ano ba ito? H2C. H2C. Ayan. So, from Thailand din. Thailand. Orig din sa Thailand. No? Oo. Tsaka saktong-sakto siya sa ano, no? Mayroon pala siyang spacer. Ano rin, CNC rin. So, para hindi tumama sa kaha. Kasi pagka wala, nambabasag din ng kaha. Okay. Actually, ngayon lang ako nakakita or nagtumutok ng isang Vans concept na wave. Kasi dati, hindi ako masyadong fan. Tapos nung nakita ko to, ayan o, linis. Ganyan pala siya. Sa, pag tinutukan mo talaga. Yung linis, ma-appreciate mo yung linis ng build eh. Tapos sa sa stickers, kasama na yan pagka binili mo yung kaha sa Thailand. So, itong kaha na to is Thai release. Okay. Galing Thailand din na original. So, nabili natin, nagpasabay tayo kay Papa P. Papa P? Si Papa P. Kasi yung wave ni Papa P, so, kinontak ko siya kung magpapauwi siya. May tropa daw na so nagpasabay ako sa kanya. Sarap na may connection. Para mas mura ng konti. Syempre, kailangan makatipid. Kasi nasa, yung kaha lang, kung bibili mo sa seller, nasa 22, 23. Sakit din pala, no? Hindi pa kasama yung mga inner. So, outer lang yun. Okay. Nung nakita ko to sa shop na nakatambak, hindi ganito yung kaha niya. Hindi pa. Kaya pala. Hindi pa. Okay. So, pre-napper natin siya nung pumutok na yung wave. Kailan ba pumutok yung wave? Halos parang nung pandemic days eh. Okay. Pandemic days pa pala yun. Oo. Sabagay. Kasi walang magawa yung tao, no? Nag-build sila ng mga motor. Kung kailan doon nag-build, no? Nga pala, may sisingal ako. Isa si Philip sa saksi na walang malakas sa Apex. Kasi nagpapareserve dati sa akin to. Ano sabi ko sa'yo? Oo. Pero nakiusap lang naman ako na kung mapuno, edi yun nga. Di ba napagbigyan naman tayo na mag-extend pa yung Apex. Dumami pa ng konti. Kailangan kong mag-extend kasi sobrang dami talaga nag-i-inquire at saka gusto sumali. And ayan, fortunately, nakapasok siya ng Apex. Ayan, kaya ngayon pinipicture natin. Kasi deserve naman niya, tignan nyo naman yung build niya. Okay, sa baba na tayo. Ang dami nating kwentuhan. Okay, so dito, ayan, 2-pot na Brembo. HP, ayan. Tapos dito sa hose niya, ano pa to? Quick release ba to? Hindi pre. Quick release. So nabili lang din natin to sa Orange App. Orange App, okay.
Ito lang, ito. So, ito lang. Pero ito, anong... Ito, separate na rin yan. Ito, separate din natin nabili yan. Yung mga parang mga fittings na to. Pero itong hose na to, anong hose na to? Hell. Ngayon ko lang nakita tong brand na to. So, Thailand din yan. Thailand din. Okay. Tapos, sa dish natin. Ganda ng dish, linis. Ito yung mga old model ng Quantin. Quantin? Oo. Ayan, oh. May mga bago na kasi ngayon yung CNC na yung... Floating ba to? Ay, Oo. floating, pero hindi siya maalog, no? Hindi lang malog. Okay. Kaya kahit may gas-gas, kinuha natin kasi... Hindi sa pag-classic ka kasi, kahit may gas-gas yan, di ba? Parang, para sa akin, dumadagdag yung value niya eh. Oo. Katulad sa rim natin. Yan, Comstar. Comstar. So, sa mga bands kasi, halos ang pasok talaga Comstar, DID, Takasago. So, Tapos ano to? Ito, para siyang Acron, no? Yung dating niya kasi may ganyan, no? So, in-order pa natin to sa Thailand. Ayun. Ano size nito, boss? 1.4 parehas. 1.4. Tapos yung gulong Sa gulong naman, IRC na straight line, 2.25 harap, 2.5 sa likod. Okay. And then yung ano niya, nasa ba yung size nito? 20, ano ba to? 17. Ayan, 2.25, 17. 2.25, 17. Ayun. Linis. Tapos yan, iba din to. Ayan, o. Earls. Earls yan? Oo. Ayun, o. Ayan. Yan. Kahit maliliit na pyesa, ano talaga, pinalitan. Tapos sa Rayos naman, ano to, Nakom Natsing. Weh, may nakomnatsing pala na ganyan. Oo. Akala ko mga bolts ito lang. yung mga hindi nangangalawang. Kahit maihiyan ng aso pusa yan. Yung nakasago. Oo. Gusto ko na nangakalawang dun eh. Tapos yung hub mo, ano to? Hub OEM lang yan. OEM. Stock lang. Ayan. Linis. Pangit linis talaga. Okay, wala na ba dito sa taas? Okay na ba tayo? I mean sa harap, wala na no? Sa makina Mamaya na yung lang makina, yan. mamaya. Huli natin yan. Okay, dun muna tayo sa kabila. Huli natin yung bantang pipe. Okay. So dito, ayan, mga bolts niya is kamukha nung kanina, siyempre. Mga sir. Ayan, napakalinis, simpleng-simple lang. Ito, stock din yan, palagay ko. Ano, aftermarket din to. Pero aftermarket. pang bands kasi talaga to. Okay. Pati to, yung shifter niya. Ito, ano to? Aftermarket din. Aftermarket din yan. Ito, mukhang aftermarket. Ito, aftermarket din. ito yung stock, feeling ko. Yung Stock na, tas pinowder coat ko na lang. Oo nga pala. Kasi medyo nangangalawang na yan nung ano. Linis, bagong ano, pwede mo rin powder coat pala. Parang naka ano siya. Vapor. Vapor blast. Naka-vapor. Oo. Mamaya, promote natin yung business mo dito. ang sarap yata nun, may ano ka, may vapor blast tapos may powder coating ka. May polishing ikaw pa. mismong gagawa ng ano. Tapos dito guys, ayan, naka-Showa siya. Ito. Na rear suspension, dual po yan. Ito naman, kwento nito, binenta ng tropa. As in, junk. Junk talaga? Siya, oo. Sira na siya? Sira talaga, pati mga shafting lahat. Na binenta sa akin, 3.5. Oh, gagi. Oo. 3.5? Kasi ang value nito, brand new, 20 plus. Jackpot ka. Tapos, second hand, good condition, nasa 18, 19. Ganon. Tapos pina-rebuild natin sa tropa kasi may tropa tayo nagre-rebuild ng mga Showa. So pang ano kasi to, CB400 na big bike. na big bike. So Sino tropa yun? Baka gusto mo siyang ano? si Mototech. Mototech. Nagre-repair ng mga big bike dito sa Angeles. Sa ano? Angeles? Oo. Puro big bike yung gawa niya. Sa may friendship ba yan? Oo. Okay. Naririnig ko dati. Okay. Tapos dito, napansin ko, tinabas niya ng konti ito para doon sa spring niya. Sa spring. So pag nag-compress ito, hindi natatama? Hindi. Okay, Kasi, so kalkulado siya. Okay, ayan o. Dito ba may napalitan ito, stock to? stock, Yung cover tapos ng ano chain. lang, mga Bolts. tapos issue Adjuster kapag to, no? naka-chain ka. So yung kalawang Oo nga. normal na yan sa kanila. Malinis tignan no? Nakatago yung chain mo eh. Oo. Tapos dito, syempre, ayan. Stock din na hub. Comstar. Ang ganda ng ano nyo, free wheel nyo. Diba? Ito yung sukat niya, 2.5 by by 17. 17. Ayan. Ang smooth to. Ayan. Tapos ito yung pinaka-classic dito. Tingnan nyo yung plaka niya. Yung plaka niya, pang lolo. 2012 ba yan? Kitang-kita. Okay. Syempre dito, ano pa palang size nitong Showa mo? 340. Taas, no? Pero mukha siyang 340. mababa pa rin kasi dito pa eh. Mataas Papasok kasi pa yung yan, ano nito. Oo. Yung lagayan mounting ng niya, no? mount.
Tapos ayan, swing arm is stock din Stock. yan. Tapos sa brake arm natin, Takigawa. Ayan, alam ko yung Takigawa na yan. May part sa Thai na pwede rin sa Vans, no? May mga ibang part. Meron. Kasi yan alam ko, pang Thai din na yun. Ito. Dati, di ba? Yung Takigawa. Tapos ito, ayan, H2. napakalinis. H2 na pipe niya. Supanburi, So ito, Supanburi. ako na mismo nag-vapor nito. Binapor blast ko na siya, tapos pinare-welding ko kay Jexpeed. Okay. Yan, kilala niyo si Jexpeed sigurado. Tapos anong size ng elbow nito? Nakalimutan ko na lang din yung pero ito galing din kay Papa Pito. Okay. Pinasabay mo rin? Hindi, galing sa kanya talaga. Sa Unit niya talaga, sa unit niya talaga, tapos nagpalit siya. So, tayo yung nakakuha nito. Nice. Malaki yung elbow niya, siguro hindi naman para siyang 38 dito banda, no? Ayan. Palaki na palaki doon. Ayan. Tapos dito, aftermarket ba to? Stock? Ito is stock, tapos ito aftermarket. So, MSX. Ito? Oo. Yung cover nito. Oo. Kasi yung yung isang aftermarket, yung mura. So dito yung lagayan ng clutch. So ito okay. kasi maganda yung mounting niya. Hindi ka na magtatabas dito. Oo nga. Magaling. Tapos ito, nilagyan natin ng breather. Para sa diyan ka nagche-change oil, di ba? Ay nagre-refill ng ng oil. So dahil kargado siya, syempre, may chance na tumaas yung langis, kaya linagyan niya ganyan. Breather. So, may nakikita pa akong hose dito. Ano ba ito, yung original breather talaga niya to. Yan ba? Okay. Ito talaga yung main na breather niya. So, nagdagdag tayo ng dalawa pang breather para makahinga siya. Okay. Ayun. Grabe, no? Ang dami niyang maganda yung kwento niya, kaya nagustuhan ko eh. Yan. Siyempre, wala naman pang gilid to. Sprocket, may pinalitan ka bang sprocket dito? Sizes? Nagtaas ako. 34mm, 34 teeth yung ginamit ko at saka 14. 34 sa dito, siyempre, then 14 doon. So, anong mangyayari nun? Pag nagginanon mo, mas barangkada ba? Hindi, kasi nung kwento niya, nung naka-32 pa ako, yung third gear ko, tapos pagpasok ko ng fourth gear, hindi nagdadagdag ng speed. Okay. Kasi nga may mga ginalaw na naman kami sa makina. So parang sa gitna yung dagdag niya, no? Oo, kaya nagdulo. ako ng 34. Naglaki ka? Oo. Mamaya malalaman nyo rin ba't ako nagpalit ng 34. Oo, mamaya. Kasi nasa makina yung kwento nun. Oo nga pala. Ito pa pala, may buntik na akong nakalimutan dito. Tignan nyo, may stabilizer siya dyan. Ayan Olins po yan, na long stub, di ba? Long stub. So, long stub. Kasi pag dati, di ba, pag lumalaban tayo ng show, hindi pwedeng nakalagay lang. Kailangan napapunction mo. Kaya butas siya. Kaya butas siya, so naiikot. Naiikot mo siya. So, para makita nyo guys, ito yan. Ayan, ayun kita ba? Papasok ko yung camera. Ayan, Olins. Okay? Functional, ayun yung mounting nyo. Ang ganda ng pagkaano mo Ayun linis. So ito, naka-zero siya niyan. Ayan. Pag nakatago kasing ganyan, so kahit hindi mo may gitna eh. Oo, kasi pwede siya. Nakatago naman. Meron kasing nabibili talaga na mounting para dito. Para nakalabas siya. Ang problema, pagka doon, maninira ka ng kaha. Tsaka parang ang duming tignan, no? So nag-decide kami nung tropa ko na na nagtatabas. So nag-decision siya dito na lang para hindi tayo maninira ng kaha kasi sayang yung kaha. Tsaka yung kagandaan niya, walang lumalabas-labas na tube dito pag nandun lang, nakatago lang sa loob. Doon lang talaga siya, malinis. Ayan. So syempre, pupunta naman tayo sa makina ng motor na to. Yan, excited kayo dito. Ano ba yung makina niya? Kasi nakita nyo kanina may pula dun eh. Ang laki Yan. Boss, ilang cc muna tong motor na to? 205cc. 205cc na siya. Ayan, syempre hindi ka makakapasok sa Apex kung di kargado. Hindi ka kargado. Ayan. So, ano ang storya dito? Ano yung size ng block muna? Sa size ng block natin, 66 na CNC. Okay. Tapos sa pangilalim, stock lang yung sigunyal natin pero yung yung forge.
Forge. Naka-balance. Tapos may balancer tayong binili. Iba pa, okay. So, Nasa loob. nasa loob yung balancer, tapos nagpalit din tayo ng transmission. Mhm. And then, pagdating naman sa piston, bumili tayo ng forged piston. Sinong builder mo? Ikaw bang gumawa nito? Hindi, si DM Supan. Taga saan siya? Araya. Magalang. Magalang. Okay. Sa head niya, ayan o. Sa head naman, sniper head. Sniper head. Ganda o. Linis. Tapos yung throttle body niya, 42mm na CBR. Yun, 42mm. Ang laki din ah. Ayan, ayan, kita nyo naman. Pero wala siyang velocity, no? Hindi ko pa nalagyan kasi break in ko pa. Okay. So, bagong buo lang pala to. Oo. Kaya pala. Ayun. Paano mo break in to? Parang di lumalabas ng bahay. Hindi, pinandi-daily ko yan. Pinandi-daily ba? Oo. Ayos. So, safe siya. Pag pag may tambike tayo, makakapunta talaga. Ayan. Oo. Tapos sa ECU natin, Ayan. Apitec. Oo. Apitec. Ayan o. Ayan, pati sa loob, tingnan nyo, naka-bolts din Tapos, ito kasi, pag nag-FI kit ka, magpapalit ka rin ng tangke. Kasi yung fuel pump niya nandito. Okay. Dito siya. Hindi siya sa baba, no? Hindi. Andito yung fuel pump niya. Oo pala. So, iba pa rin pala to. So, hindi na to yung original niya. Solid. Ano pa ba sa makina? Wala na tayong nakalimutan. Kaya, ayan, yung sinasabi niya kanina, kasi, bakit siya nagpalit ng sprocket dahil sa karga? Yung ano ko rin, yung adjustable cam gear ko, nagpalit ako ng pang-sniper. Okay. Para meron siyang compression release. Kasi sa sobrang laki ng karga, hindi sobrang taas na ng compression. Pag kinikik mo or start, mahirap. nahihirapan. So, nag-decide kami ng builder na lagyan ng compression release para hindi lahat mahihirapan. Kasi hindi naman... baterya mo magsasuffer eh. Oo. Baterya natin, UMA. Nasa pala yung baterya niya? Hindi makikita eh. Nandito. Ang hirap pala niyan pag tatanggalin mo muna. Tanggalin mo yung allen. UMA. Yung 180 ampere. 180. Yun ba yung pinakamalaki niya? O meron pang 200 plus? Alam ko meron. Pang ano na siya pre, X-Max. Pang X-Max na. Meron X-Max. Yun. Meron pa ba tayong nakakalimutan dito na nakatago? Wala. Halos okay na, no? Yun naman. Okay na eh. Check nyo muna. Ikutan ko ulit para makita nyo. Ayan. Proper build ng Vans concept na tayo. Ayan. Okay. Diba? Tsaka maganda yung pwesto natin ulit. Medyo dumilim lang konti. Ayun, syempre, bago natin tanungin si Philip dun sa pinakamasakit na tanong. Bago pala natin gawin yon, may pangalan ba to, boss? Si Panda FI. Panda. Ayun, Panda. May bago tayong Panda FI. Yun yung pangalan ng... kasi ang Panda talaga yung pangalan ng kaha. Okay. Kasi black and white. Okay. So, ginawa ko lang siyang... Kasi ang tie release niyan is carb. Tapos pina-FI mo yung... Pina-FI ko lang. Kaya tinawag ko siyang Panda FI. Panda FI. Okay. Okay, so gagawin muna natin is montage muna si Panda. Okay?
yun, natapos din ang ating montage dito kay Panda FI. Siyempre, nandito pa rin si Philip J. Santa Maria. Ayan, dito na tayo sa pinakaabangan na tanong, pinakamasakit na tanong. Alam ko, dadayain ako nito eh. Pero magkano na ang nagastos mo dito kay Panda FI? Actually, pagdating kay Wave, unlimited talaga yan eh. Kumbaga, marami pang kulang. Kung mapapansin nyo, hindi pa tayo naka-YOS na product. So sa mga wave industry, alam nila yun yung product na yun. So yun yung idadagdag natin. Pero ang gastos ko na is 300. 300k dito. So, syempre wala siyang labor since ano siya, mekaniko din, gumagawa din. Pero meron siyang ibang pinapagawa din. Sa engine build. So yun, binabayaran natin yun. Pero sa ngayon, kung ano yung nakikita nyo, nasa 300k worth itong ano na to. Yung unit. Kasama na yung motor. Okay. 300k na Wave 125 FI po yan. Okay. Boss, ano naman yung message mo? Kasi usually GP sa atin sa Apex eh. Pero sa mga bands na builder, ay sa mga enthusiast ng bands concept, ano yung mapapayo mo pag nagbe-build silang mga ganito? Huwag mong madaliin. Sa bands? Oo. Enjoyin mo lang. Enjoyin mo lang kasi pag minadali mo, palit-palit ka. Magsasawa ka. Magsasawa ka rin. Kasi pag may nakita kang mas angat na naman kaysa sa'yo, yan na naman. Tsaka lagi kong sinasuggest sa mga kahit sa customer ko, bilhin mo na yung pinaka the best. Kasi in the future, bili kang mura, in the future, palit ka na naman, sayang yung pera mo. So, bilhin mo na yung pinaka gusto mo. Tama. Dami rin nagtatanong sa akin yan kasi ano ba yung pinaka-budget meal na shock? Sige, bumili ka ng shock na worth 5,000, di ba? Tapos in the future, ay taki na, sira. Hindi naman yun yun. Hindi natin sabihin sa sira. In the future, natipuan mo yung mas maganda. Yun lang. Parang nadoble ka. Nadoble gastos ka. So, 3 months, 4 months, nakita mo mas maganda yung isang item. So, wala, palit ka na naman. Doble gastos. So, tsaka kaya bumibili ng peke or classic, diba? Nothing against that, syempre. Alam, nag-ganun din na naman ako eh. Nag-umpisa naman tayo. Ito rin. Nag-umpisa rin to. Pero, syempre, iba pa rin yung original yung pyesa. Lalo na sa brake system. Sa brake system, lalong-lalo. Number 1. Ayan. And syempre, hindi natin tatapusin yung vlog kung di natin lalagay yung kanyang emblem. Iisipin natin, saan pa pwedeng lagay yung emblem dito? Dito? Dito, siguro. Hindi pwede dito eh. Right side lagi. Right side. Okay. Pwede. Gano'n ka ba, Ben? Pwede. Dito pwede. Pwede dyan. Ayan, check muna natin. Ayun, pwede. Sakto dito. Sa harap. Pwede rin sa harap. Kaso, hindi. Pwede rin dito. Ayun, pwede dito pala. Tingnan mo. Ang ganda pala yun. Ayan, ayan, sakto naka ano siya doon. Dito lang, medyo dikit dito sa dulo. Hindi, may sumobra siya doon. So kaya, yan, pwede siya. Sumobra nga. Sumobra siya doon, umangat siya. Tapos kung i-adjust mo naman, malalaglag naman siya dito. Pangit din dito. So, dito talaga. Yan talaga. Yan, Diyan siya maganda. Sige, baba mo konti sa... Yun. Linis. Guys, talaga sa puti yung ano na yan, emblem. Low key lang siya, Hindi mo makikita dito. Usually hanapin, nasan kaya yun? Nandito pala siya. Ayun, syempre, Boss Philip, sa wakas, congratulations. Welcome to Apex. Thank you. Ayan, so meron na tayong Vans concept na wave. At saka first na wave to. Pinakaunang wave na papasok sa Apex. Sana meron pa. Marami yan. Sana may Indo. Indo naman ang hinahanap ko eh. Yung X-Max kasi may pagka-Indo yun eh. Hindi, pero tayo talaga yun eh. Hindi yung yung dalawa kasing X-Max namin eh. Ang nakita ko yung isa yung pumunta sa akin. Yung nagpa-vapor. Yung blue yun. Parang more on Indo yata eh. Pero ewan ko. Kung saan niya gusto lagay, di ba? Si Togs, shoutout kay Togs pala. Okay, baka boss, last words or last words. Aray ko. Ano pala, mga gusto mong i-shoutout, yung business mo. Sa mga gusto magpa-vapor blast, powder coating, tsaka polishing. Yun yung bago natin ngayon, yung polishing. So, ginagawa ng polishing, yung mga boom X nyo na dekulay. Sawa na kayo sa kulay, gusto nyo gawin silver.
dali nyo lang sa akin. O kaya yung mga silver nyo, nagkaroon ng acid rain, hairlines. So, dali nyo sa akin, nagagawa natin ng paraan yan. Ayun. Sa ano yan? Sa kahit ano, kaha, pati sa... Hindi, sa ano lang yun, pre? Engine? Metal parts. Metal So, parts. Ayun. Sa ano yun? Sa metal parts, sa polishing. Ayun, sa metal parts. So, basta nakikita yung metal sa motor nyo, yan, pwede niyang i-restore. Mga CNC, pwede. Sample, nag-fade na yung pagka-CNC niya, polish lang natin. Okay. Salang lang natin sa polisher. Ayun. Oh, may shoutout ka ba? Business mo, syempre, ilalagay na natin sa screen yung page mo para makita Yun nila. na lang, okay na yun. Mga grupo, wala? Sa Honda Boys, so Ayun. shout out. Honda Boys. Puro nakabib lahat doon. Ay, ganun? Oo. Mayroon pala. Tsaka parang konti lang kaya yata, no? Marami rin. Marami-rami na rin. Pero ano, meron talagang marami talaga. Maraming may gusto ng wave. Mahirap lang talaga siyang i-build kasi hahanapin mo yung tamang pyesa, no? Para dyan. Ayun. So yan, tingnan nyo ulit si Panda FI, napakalinis. And meron na naman tayong bagong member. So pang ilan ba si Philip? Alam ko pang 22 or 23 na siya eh. So konti na lang yung slot, may pending pa tayong 1, 2, 3. Yan. Tapos ayun. Alright. So si Philip, thank you ulit sa panonood guys.